Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Once again, welcome po dito sa Olelo, and ito po yung lingkod Jake Nabong of Christ Center Life Mission. Pasensya na po kayo, medyo nabuyoy. Bago po tayo magsimula sa lahat po, let's pray muna. Amang banal, once again, we want to commit to you everything, Lord God. We trust in your unfailing love. At hayaan niyo po, Panginoon, na kayo po ang marinig. Kayo po ang kumilos sa oras na ito, Lord God. This very moment, Lord, as we open our hearts to you in Jesus' mighty name, we ask you this. Amen, amen. Okay, magandang gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Naimbag nga rabi at masanto siya labi tayo. Amen. Welcome sa Totoo Lang, Pastor. Okay, Gising so po ito kayo. po ang programa natin. Sa Totoo Lang, minsan po kasama namin kayo sa gabing ito. And lubos ko rin po salamat din palagi nandiyan para sa amin na sumusubaybay. And first of all, we would like to thank God for His faithfulness and for the staff of Olelo Windward, the hardworking support to us. May the Lord bless them always for that. And then sa gabi pong ito ay meron po tayong Topic. programa na may title po, pamagat, Ang Tanda. Ang tanda. Sa English, The Signs. The signs. Okay, so paano tayo napunta sa The signs. topic na yan, kapatid na Jake? Napakarami pong signs, malalaman natin, especially yung mga men at work ahead, yung mga ganyan, mga warnings ba na nakikita natin ng mga signs para malaman natin what's going on. So napaka-importante po Sa Tagalog, mga tanda. mga tanda. Okay, ano tanong mo doon? Ang mga tanda. Oo, ang ibig sabihin, Oh, the signs. Oo. So, anong tanong mo dyan? Ang tanong po natin ay ano ba yung mga tanda or signs na mga nakikita na natin sa paligid natin. Just like the last time po, Pastor, Tanda parang ng alin? mga tanda na yung the signs of the coming Halimbawa of sa the Lord kalsada, Jesus halimbawa Christ. mayroong Actually, nakalagay na sign na under construction. Ibig sabihin, mag-ingat-ingat ka dahil sa ahead of you may construction or one-way lane. Ibig sabihin, nakasara yung isang lane. Ahead of you, may mga ganun na. So, nag-iingat ka na, right? So, sa gabing ito, ano yung mga tanda tungkol sa actually yung mga that we are really living in the last days. Oh, ganun. Yung Yung mga tanda na tayo sa signs. mga huling panahon na. Huling panahon. Okay. In the last days. Okay. Ayun, yun po yung mga alamin natin. Of course, meron po tayong scripture na babasahin natin sa gabing ito. Matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 3. Basahin ko po muna sa verse 1 to 7. Medyo mahaba-haba po, pero iksian natin ng konti. Haba nga. Dito po, babasahin ko po, but understand this, that in the last days will come times of great stress and trouble, for people will be lovers of self-centered, lovers of money, and desire for wealth, proud and arrogant, and boasters. They will be abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without natural affection. Sabi niya, ang haba-haba naman talaga itong yung amplified. Huwag mo na kasi basahin yung open and close. Okay, so, sabi dito, tuloy-tuloy ko po, intemperate and loose in morals and conduct. They will be teachers, rash and inflated with self-conceit. They will be lovers of pleasures and amusements more than lovers of God. Ayun po. Ano yung unang sentence niya? Sabi niya, in the... Understand this, that in the last days will come. Sabi niya. Okay. There will be Sa great mga kahulihang issues. panahon. So, ang topic po natin sa gabing ito, sinasagot natin, ito tayo ba ay nasa mga kahulihang panahon na? So, ang topic natin, ano yung mga tanda? Diba? Ano yung mga tanda na tayo nga ay nasa mga kahulihang panahon na? Hindi ko sinabing end of the world, kundi yung mga kahulihan ng mga bagay-bagay. Kung tayo ay nasa panahon na yon. So, ano yung mga tanda or mga signs na nakikita? Hindi po kami tumutukoy dito sa mga signs tulad ng mga sa yung buwan ay pumupula or whatever na mga ibang signs, di ba? So, tingnan po natin maigi sa mga panahon ngayon. Ano yung mga signs talaga na nagpapatunay na tayo nga ay nasa huling panahon? So, kung titingnan po natin yung binasa po natin kanina, sa mga kahulihang mga panahon, ito ang mga magaganap, ito ang mga nangyayari. So, tinutukoy ko dito ay yung mga tao. Ano bang mga klase ng ugali ng mga tao na ang makikita natin? I remember po yung
nanay ko, sabi po niya, sa panahon daw po ng mga lola ko, at sa mga panahon po nila, especially tayo mga Pilipino. Ako rin, naalala ko rin po, nung ako'y nasa mga hindi pa nag-aaral or elementary grades pa lang ako sa Pilipinas, talagang, pag naglalakad kami sa kalsada ng gabi, maski hindi namin kaano-ano, gumagalang po kami na magandang gabi po. Ganon. Pero ngayon, sa panahon na to, maski nababangga na yung matanda, hindi pa rin ginagalang. So, yun pong topic natin ngayon. Ano ang mga tandang makikita natin sa mga tao? Sa mga tao ngayon, paano sila magre-react at paano sila namumuhay, paano ang lifestyle nila ngayon na nagpapatunay na tayo nga ay nasa kahulihan ng mga panahon. Yung mga kahulihang mga panahon na nitong mundong to na kinalalagyan natin. Ulitin ko po, hindi po yung mga signs na nakikita natin sa ulap, sa mga dagat, hindi po, kundi ito yung mga signs na nakikita natin, mga tanda na pag-uugali ng mga tao, lifestyle mga tao na nagpapatunay na tayo ngayon nasa mga kahulihang panahon na kung sa English tawagin end times. Yeah. Okay, Jake? Ano ko to kasi siguro sa tabi, nakikita lang to sa tabi-tabi natin. Yeah, no? and sa kasambahay natin mismo, mostly. Kasi tulad ng topic po natin last time po, ang napag-usapan natin yung mga pangyayari. Pero ito na may katunayan naman yung lifestyle ng tao po. So, napaka-importante na malalaman natin. Pero siguro, hindi na kailangan natin na magiging churchgoer tayo para malaman natin itong mga bagay ito. Ito talaga, kitang-kita na sa mga mata natin na ganito talaga ang mga pangyayari. Ano yung unang sentence mo? In the last days, sabi In the last days, sabi niya na sa mga kahuli panahon ay sabi niya, perilous times of great stress and trouble. Sabi niya, there will be. Grabe. Magkakaroon ng yung mga bagay na hindi, yung bang nakakagulo may hanan lagi. Palagi kang naguguluhan, palagi kang yung hindi mo alam kung ano, sa ako nga mismo yung sa dami ng mga dapat gawin nakakaano na, hindi mo na alam kung unahin mo Di ba? Lalo na tax preparation naman. Ako po, ang dami ko. Ano pa yung mga sinabi diyan na mga tanda? Yung mga tanda, sabi niya, people will be lovers to self. Maging self-centered ang mga tao, makasarili ang mga tao, sabi niya. Magiging lovers of self, lovers of money. Kasi masinin mo, no, mga court TV rito sa Amerika, makita mo, mag-ina, mag-ama, nagdidimandahan halagang $300 lang. Yun nga, napanood ko, totoo po yan, Pastor, napanood ko yung $300 rin na ano. Yung mga bagay nga lang magkapatid. Yung DVD players lang na makukuha mo sa Walmart ng $30, pinag-aawa yan. Nagkakukurti-kurti na sila ngayon, di ba? Kumbaga, pinagpapalit pa yung relationship material more things. Sa bagay lang. Yeah. Selfishness, yung pride ba? Hindi pwedeng iniisahan ako, maski $30 lang yan, hindi pwede ako palagi iniisahan. Which is self na naman yung, wala ba yung wala yung mapagtimpi, wala yung concern for others, kundi puro self na. Baliwanag po na sa Bible po yan. So, huling panahon, nangyari ba ngayon o marami na po? Napakarami po. Nakapalibot po yan. Ano pang sinabi diyan? Lovers of money and desires for wealth, sabi niya. Mayroon na nga pera, gustong yumaman pa ng yumaman. Hindi na nakontento. Yun ang mostly. Ng buong mundo. Yeah. Mapapasin po natin yan, ganyan ang tao ngayon. Sa panahon natin, ganyan na ang tao ngayon. Di ba? Bihira na yung magbigay ng libreng tulong. Di ba? Mostly, hindi pwede yan. Binibili na. There's no such thing as free lunch na rin ngayon. Ano pa sinabi dyan? Parang ano? Sabi niya, desire for wealth, proud and arrogant. Sabi niya, disobedient to parents. Naku po. Napakarami po yan. Ay, naku, especially sa Amerika. 18 na ako. Yung sometimes, mayroon namang advantage. Sometimes, maraming ginagamit na rin ito sa mga hindi magandang, yung panakot sometimes, ano? Yung parang, or ginagamit ito so para lang meron yung mga attitude na naranasan ko rito. Siyempre, kasi nag-aaral ako sa high school, naranasan ko yung mga ganito. Pag meron ba yung gustong gawin na kahit alam nilang ikakasama sa buhay, tapos mapapagalitan ng parents, bali, parang, kumbaga, sasabihin nila yung mga bagay na yun na, pag 18, di ako mag-aantay rin ako. Pag 18 ako, alis rin ako rito. Ayaw magpa-under sa control. Ayaw alam mo, hindi lang dito sa Amerika yan. Pati sa Pilipinas, marami na rin. Ano na rin? Yeah, marami na rin ganun na kung saan ang magulang na mismo ang umiyak pa sa anak.
yung magulang na mismo ang parang sumusuko na dun sa anak. Grabe, ano? Yung para bang ano, yung bang parang ang interesado na lang yung anak, yung magulang dun sa anak. Na hindi natin pagtatakan dahil sa Bible. Sabi ng nanay ko nga noon sa kanila daw, nako, ang mga magulang nila, grabe yan. Parang Diyos ang salita ng mga magulang. Kung anong sinabi, talagang parang salita ng Diyos sa kanila yan. Talagang sinusunod yan, talagang hindi yan pwedeng baliin pag magulang ang nagsabi. Pero totoo talaga yun, ano, Pastor, kasi yung talagang noon mataas yung moral ng ano, yung mga obedience ng mga anak noon talagang mas mataas kaysa ngayon, compare ngayon, yung talaga natatakot sila. Hindi naman to the point na parang takot sa mga magulang, kundi yung obedience, yung love nila ba sa magulang. Pero ngayon parang ano na parang at an early age pa naging self-centered na at an early age pa Oo, mga ganon. Kaya yung ganung bagay. Yeah. Itatawagan ng pulis ang kanilang mga sariling magulang. Ang Takot dami pa niyan. ng pulis. Ang dami Sabi, I will call the police kung pinagalitan ba. Ay, nako Kaya po. hindi nga pwedeng paluin Yeah. Hindi pwedeng pagsalita ng masakit. Dahil mga ganyan, abuse. And hindi natin pagtakaan po yan dahil nasa Bible, hindi po pwedeng magsinungaling ang Bible. Pag sinabi niya, totoong mangyari yan, yun po ay mga tanda na malapit na nga. Tayo na nga, tayo na nga ay nasa kahulihang mga panahon. Sa English, kung tawagin ay end times. Ano pa sinabi niya? Sabi niya, disobedient parents, ungrateful. Nako, walang utang na loob. Yan yung sabihin yan. Diba? Maraming walang utang na loob. Marami yan. Ibinigay mo to, binigay mo yan. Binigay mo lang dito. Kulang buong buhay mo na, binigay mo na. Pero wala pa rin silang utang na loob. Malaingrato sa Espanyol. Ungrateful. Hindi nga makapag-thank you yung iba eh. Simpleng thank you lang, di lang masabi. Marami ba kayo namimit ng mga taong napaka walang utang na loob? Pinautang mo na, sagip mo na at lahat. Nako, huwag ko na ko ituloy. Okay? Ikaw na nga tumulog ka pa masama. Yun mga ungrateful. Huwag po natin pagtakaan yan dahil sinabi po ng Bible sa mga hulihang panahon ay darating yung mga taong ganyan. Daming taong ganyan. Ano pa sinabi niyan? Sabi niya rito, unholy. Unholy. Mapatao. Walang kabanalan. Sa kanila, napaka off ka or out of place ka pag puro Diyos ang pinag-uusapan mo. Walang kabanalan. Hindi, napakabastos ng lumalabas sa bibig, napakabastos ng mga ginagawa. Wala nang maka-Diyos na gawain at isipin sa buhay. Weird ka kung about holy things ang pag-uusapan nyo. Which is very rampant na ngayon. All over the place. Kaya yung mga bata na ngayon na into sexual, batang-bata pa. Yes, Kasi naman yes. mga nakikita natin sa paligid, ganun rin naman ang sa mundo. Yeah, we cannot blame it to the palagi tiniblame kasi yung media daw, yung ganito daw kasi pero influence ng labas. Nasa kwan yan eh. Nasa tao rin yan. Nasa tao yan dahil ikaw magdesisyon sa sarili mo eh. May sarili kang isip eh. You will be down to decide. Aside from, napapanahon tayo. Yan. Okay. So, ano pa? Good sign, sabi niya. They will be without natural affection. Sabi niya. Walang natural affection. Yeah, inhuman. Ibig sabihin ng walang natural affection yan, tinutukoy niya yung mga bakla tomboy. Ang natural kasi, ang lalaki gugusto sa babae. At ang babae gugusto sa lalaki. Natural yan. Yan ang natural affection. Yeah, unlike poles attract each other. Ganun yan. Pero pag yung lalaki nagkagusto sa lalaki, unnatural na yan. Hindi yan natural na affection. Yung pagkagustong yan ay mali. Yung babae sa babae, yan ang unnatural. Sinabi ng Bible, sa mga kahulihang panahon, lilitaw ang mga hindi natural na affection, hindi natural na pagkagusto or paghanga or pagnais. Hindi natural yung lalaki na nais ng kapwa lalaki, babae na isang kapwa babae. Hindi. At maliwanag po, tignan nyo paligid nyo. Ipinaglalaban na po ang mga same-sex na yan at tanggapin na rin sa society, pati sa Pilipinas, pinaglalaban na rin po yan sa Pilipinas. Oo, natanggapin na rin sila sa society. Tingnan mo television ng Pilipinas, puno na rin ng kabaklahan at katumbuyan. Which is, sa Bible, kung pagtakaan, tanda yan, nasa huling panahon na tayo. Okay, ano pa rito? There will be slanderers. Mga accuser. Napakarami po rin. Wala ka bang Siguro alam dyan? magiging siguro sa katabi lang natin, mga ganyan, mga sa tabi-tabi. Abay, hindi naman kayo siguro. Hindi rin ikaw.
Siguro meron tayong mga kakilala dyan na sometimes kasi yung mga ganyang klaseng ang hirap magkaroon ng kaibigan sa mga ganung ang hirap makipagkaibigan sa mga ganyan napaka troublemakers or accusers, napaka judgmental kumbaga. At siguro napakarami, hindi na siguro natin pahabain yung explanation nito. Pag sabihin lang natin accuser or maybe slanderer, maisip na kaagad natin, makikita ko yan dito sa paligid. So, isang sign rin po yan na truly nandito tayo we are in the last days. Actually pong slanderer sa slanderers, accusers. Accuser, yeah. Yung mga bagay na yan, kulang na ngayon 10 daliri mo, bilang mo kilala mo eh. Di ba? Maski pikit mo na mata mo in 1 minute or 30 seconds nga lang marami ka nang pwedeng isipin kung sino-sino. Ibig sabihin, samantalang noon, sa panahon ng lola ko, panahon ng tatay, nanay ko, ay naku po, hindi ganyan. Talagang hindi, isipin mo pa talaga kung sino talaga yung mga slanderers and accusers. Pero ngayon, hindi mo na isipin Parang popcorn, napuputukan na Diba? Sabi mo kanina, katabi mo mismo. Hindi ako yun Diba, hindi na ikaw. Okay, so, ibig sabihin, dahil nasa hulihang mga panahon na. Dahil yung mga pag-uugali ng mga tao ang nagpapatunay, mga tanda na sinabi ng Panginoon sa Biblia. Ano pa sinabi? Ang pangit naman yun, kung pag hinahanap, pag ganun yung isang tao tapos hinahanap sila, kumbaga, dito ba si Aling ay, yun. O, yung accuser. Yung slanderer? Ay, yung slanderer. Okay, so, dito po, sabi niya, accuser, sabi niya, lose in morals. Pareho lang rin yun, Maganda yan, wala ng moral. Yeah. Intemperate. And lose in morals. Intemperate, hindi na mapagpasensya. Wala nang temperament minded sila, yung mga taong may diferensya lang it's a big deal. Yung bang sa traffic nga lang makat mo ng konti or mahangkan mo ng konti lang, sinisigawan baka ka na. maliliit na bagay, pinapalaki. At tingnan natin, nasa palibot na natin yung mga yan nga. And sabi nila, hindi kasi masyadong stress ng mga tao. Yun nga, sinabi ng Bible, perilous times tayo Marami ng mga stressful sa mga buhay ng mga tao Na kung saan pansinin natin, kaya ang mga tao, very temperament na ngayon. Wala silang pati moral nila, napakababa na masyado. And signs of times na yan na sinasabi ng Panginoon. Tulad niyo pong sinasabi niyo po, Pastor, na yung mga tao biniblame yung media, nabiblame, or sometimes meron sigurong cause yung biniblame, pero gumagawa lang rin yun, tao lang rin. So, nasa iyo pa rin ang final decision Maski ipalabas dyan sa media, kung ikaw ayaw mong absorbin, ayaw mong adapin, ayaw mong kopyahin, nasa iyo ang switch noon. Ibig sabihin niyan, yung moral ng tao ay napakababa na rin. Tumatanggap na rin sa mga bagay-bagay na hindi dapat tanggapin or gumagawa ng mga bagay na hindi na lang kaya dapat Kaya mga minamahal po namin, mahirap na pong remedyohan ito. The only way na kung ang taong kilala nyo ganito, lahat ng describe na ganyan yan, wala na pong sino mang psychologist o anong school ang makakabago sa kanya, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Yun lamang po ang pag-asa niya. Wala na ba? Ubus na ba tayo doon? Meron pa. Ano pa? Meron pa. Sabi niya, treacherous and rash, inflated with self-conceit, lovers of sensual pleasures, instead of lovers of God. Ay, napakaraming Ay, nako po. Lovers of sensual pleasures. Sa mga kabataan, ang sensual pleasures ngayon, internet. Especially yung Facebook na yan. Kasi mayroong sense sa kanilang katawan na napapakain nun, nasasatisfy nun. Yung pakipag-flirt sa chat, paglalagay ng mga mukha nila doon, paglagay ng... Kasi you like it, may nafe-feel kayo pag nagko-comment sila. Papadisplay pa ng mga... Pag nag-comments, pag mayroon ka nilagay doon na something, na emotional, tapos nag-comment sila ng something good din, mayroon ka na-feel inside you, na your senses ay nagagalaw, natitinag, or may nakikiliti, nakakalabit inside you. Mga sensual things, doon ang hilig ng mga tao ngayon. At lovers of those things than of God. Yayain mo sa mga gawain ng Diyos, maraming dahilan. Yayain mong mag-chat kayo sa Facebook na kung hindi pa nakarating sa bahay, sa cellphone, sinachat ka na. Kulang pa yung 1 oras.
Pag sa church, yung upo niya, ilang klaseng position na dahil naiinitan na. Talagang ganon. And wala tayong magagawa, as I've said a while ago, this will become more worse. Kasi, yung Facebook pa nga lang ngayon, computer, internet pa lang yan. May mga possibilities ngayon na kung saan mararamdaman mo na actually yung mga bagay na yan sa buhay ninyo. So, tendency is, this will become more worse. Yeah, slight pa yung mga nakikita natin sa buhay natin sa mundong ito. But they will come a time, this will become worse. And the only na mabago ang taong may situation or ganyan ng pag-uugali ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Si Jesus lang ang pwedeng magtanggal ng lahat ng yan at i-replace niya with Himself. Yun lamang po. Kaya kami nandito para magsabing, may pag-asa pa po. Kung napapalibutan kayo ng mga taong ganyan, warning number 1, yun po ay mga sinyalis na sinabi ng Biblia na tayo nasa huling panahon na. Sa tawagin sa English ay end times. Since end times na tayo, kailangan magprepara ka na rin. Ano i-prepare mo? Yung sarili mo, kung medyo nakakatikim ka, nakakagawa ka ng mga bagay na ganyan, kailangan mo si Jesus. Hindi kami ang kailangan mo, si Jesus ang kailangan mo. Para tumulong sa yung tanggalin yan. Dahil delikado, pag nandyan pa sa'yo yan, tas nasa end times na tayo, napaka-delikado po nun. Delikado. Maaari po napaka posible po to na mga pangyayari or mga ganitong klaseng attitude, even a churchgoer po, kasi it doesn't matter, kasi kahit man po na nagpupunta tayo sa church, pero kung ganito pa rin yung lifestyle natin, napaka-importante na makikita, napapansin natin sa sarili natin, at kung nalaman natin yung tulad po sinabi niyo po, Pastor, na kailangan tayo lalapit kaagad sa Panginoong Jesus, at let God take away itong mga ganitong klaseng lifestyle. Hindi tayo yung ganito na gumagawa ng ganitong gawa. Alam niyo po, napakarami pa po kung talagang basahin natin yung mga chapter ito, napakarami pa po dinidescribe yung mga pang klaseng mga characters dito sa Bible, but it really proved that it more into ungodly rather than godly, Saka kung hindi guarantee papunta ng church, okay? Hindi ibig sabihin na pumunta ka sa church ay wala ka ng ganito. Actually, mas marami nga sa church ang makikita mo ang ganitong pag-uugali. Kaya may nagsabi, ay pumunta sa church, ang dami hipokrito dyan. Sagot ko naman, bakit madagdagan ba na isa, may diferensyon? Magdag ka. Point ko dito, hindi guarantee na pumunta sa church sa isang tao ay wala na siya niyan. Kasi sabi ko kanina pa, isa lang ang pwedeng makasolve niyan, makatanggal niyan sa atin. Hindi church, hindi pastor, hindi sino mang samahan, hindi anumang studies diyan, hindi kung anumang seminars and workshops diyan. Si Jesus lamang po ang pwedeng magbago sa atin at mawala yung mga bagay na yan sa atin. Okay, maging sign of the end times ka na lang sana nung mga magagandang bagay. Hindi ito na magamit tayo na tayo ang nagiging sinyalis o tanda ng mga end times in a negative way. Yung sanang positive way naman, which is sa end times naman, magkakaroon ng mga revivals. Ibig sabihin, kung dati kang Kristiyano ng lalamig, revival, marirevive ka. Babalik yung dati mo na sarap. Sabi nga ng sa Revelation, gumalik ka sa iyong first love. At ayan ay Panginoong Hesukristo. Ulit-ulitin po namin, hindi natin maiwasan to. We like it or not, mas magiging worse pa. And the only solution is the Lord Jesus Christ. Siya lamang po. Meron akong babasahin isang scripture lang po, Pastor, sa Ephesians 5:17, yung sabi rito na napaka-importante malaman natin. 16 and 17 ng chapter 5 of Ephesians, sabi niya, making the very most of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand the will of the Lord. Yun dapat ang ginagawa natin instead of yung mga ganun na, yung parang dumudulog, hindi parang but dumudulog, lumalapit tayo sa Panginoon rather than, walking away sa Panginoon. Especially kung alam natin ang katotohanan. Ibig sabihin, nakarinig ka sa ng Diyos, one time naging Christian ka na or umaating ka ng church regularly, pero nakikita mo pa itong mga bagay sa buhay mo, sabi mo, naku, hindi dapat to mag-exist sa akin, na ako nasa akin ang mga tanda ng mga end times in a negative manner. Kundi, magpaka-busy ka na lang kung paano matanggal at paano matulungan yung iba para makalayas sa mga buhay na ganito. Dahil kay Jesus may pag-asa at kay Jesus nandoon lahat ng solusyon. Okay? So, we like it or not, maging worse pa to. And to conclude, nasa mga kahuli-huliang mga panahon na kasi po tayo.
wala po tayong magagawa doon. Nasa Biblia, nangyayari, mangyayari. Pansinin at obserbahan natin ang paligid natin. Totoong ginagawa at pinaggagawa na po nila. So, we will make up our minds. Kung nasa end times na tayo, kahuli-huli panahon na tayo, last trip na to, ay huwag natin maglaro. Wala na pong trip na susunod. Wala na maglaro. Wala na naman po kaming panahon. Ubos na po ang oras po namin. So, minsan pa po, maraming salamat po sa inyong pag-antabay, pagsubaybay sa ating pong programang Sa Totoo Lang. Patuloy niyo po kami subaybayan kada Martes pa rin. Same schedule, same time. At kung mayroon kayong katanungan, i-contact nyo lang po kami sa aming contact information. Makita nyo po dyan, email or text us. And then, kung gusto nyo naman haba-habang kasagutan, email po para ma-type natin ng marami-ramihan doon. Gusto nyo makipag-join sa aming fellowship? Every Sunday po, hapon po kami, alas 2 hanggang alas 5, likod po ng Kaneohe Jack in the Box. Nandiyan po kami sa likod, yung warehouse po doon na makikita po ninyo. Okay po? So, maraming salamat, daghang salamat, agyaman kami unay, salamat na balbalag, pansubaybay yun si kami. Sa pagsubaybay nyo sa amin, tipinangbuya kay nyami, hindi ko alam sa Bisaya sabihin. Yung sa pagsubaybay nyo po sa amin. Sa pagsunod, sa pagsunod sa amo. Ganun yun? Pagsunod ba yung sumubuntot-buntot? Hindi, ganun. Pagsunod sa pagsunod po sa amo. Instead of amin. Daghang salamat sa pagsunod po sa amo. Actually, merong talagang siguro doon word. Pero yun ang karamihan na ginagamit rin. Okay. Daghang salamat sa pagsunod sa amo. Pagsunod sa amo. Sa pagsunod nyo sa amo. Hindi po ako amo. Amo boss din eh. Hindi po ako bossing. Okay po. May the Lord bless you always and see you again. Till next time. God bless. God bless.